Anong nangyari? Pasensya na, wala tayong vlog. So, ayun, alam niyo na, sumaglit lang ako. Laging nandito yung mga amo ko, tapos yung amo ko lalaki pang gabi. So, sa umaga, nandito siya lagi. Ngayon lang sila wala, umalis kasi magsusundo, hindi na ako sinama. Lagi kami magkakasama, magkakatikit kami araw-araw, kaya wala tayong vlog, okay? Ayun, may nag-PM na kasi sa akin. Sabi, ay, ba't wala daw akong vlog? Ano nang nangyari? Ayun, yung mga nagko-comment ko sa mga vlog ko, anong nangyari? Walang update. So, ayun nga, silip-silip ako at nakabukas yung pinto, baka dumaan yung lolo at lola. Marinig tayo. So, ngayon, nagluluto ako ng lunch. Noodles lang naman kami ngayon. So, mabilis lang, pinapakuluan ko lang yung tubig. Tapos, soup. Mga 30 minutes nandito na ulit sila, kaya mag-vlog tayo ng saglit. So, pinaplansya ko yung mga bedsheet ngayon. Actually, ginanahan na naman ako. Kaya nag-vlog ulit ako, ginaganahan na naman ako. Kaya mag-plansya muna tayo. At, tsaka isa pa pala, kaya wala din akong vlog kasi lagi akong overtime. Nakikiusap na ako sa amo ko na bigyan ako ng overtime palagi. Para matupad na yung ating goal. Yung ating goal na, alam niyo na, makaipon, makapagpagawa ng bahay para ma-update tayo. Kaya ayan, hindi naman ako makapag-vlog kasi lagi na ako pumapasok. Plano ko nga ngayong buong November, mag-overtime ako guys. Sabi ng amo ko, kaya mo pa magtrabaho? Kakapasok mo lang, ilang Sunday ka nang pumapasok, kaya mo pa? Sabi ko, oo, kaya ko pa, papasok ako sa linggo. Sabi niya, kakasahod mo pa, wala ka na namang pera, papasok ka na naman, overtime ka ng overtime. Ayos lang, sabi ko. Sabi ko, wala na akong pera, yung anak ko, kulang pa sa kanila, pangkain. Totoo naman, wala naman talaga laging kita. Tsaka may goal tayo, kailangan natin mag-overtime. Kaya ko naman, hindi naman ako, nakakapahinga naman tayo sa hapon. Kaso nga lang, hindi ako makapag-vlog kasi lagi nga nandito yung mga amo ko, maririnig nila. Pag pupunta naman ng palengke, magkakasama. Pag maghahatid ng bata, magkakasama. Lagi kami dikit-dikit, alam niyo ba? Wait lang, kumukulo na yung tubig. Ilalagay ko lang yung mga sangkap. Nilagay ko na yung sesame, tofu, tsaka yung karne. Tapos mamaya, ito, ilalabon natin dito. Yung pangsabaw niya, yung soup na galing doon sa pinapakuluan natin. Diba? Ang bilis ko magluto. So, nilagay ko yung seaweed yun, guys. Naku, yung nakakapit sa pinggan yung tofu, seaweed, na binabad ko muna sa tubig. Tapos, karne, na marinate din yung karne. Tapos, nilagyan ko paminta, asin, tsaka luya. Tapos, yun na yun. Pakukuluin lang yan ng 30 minutes. Tapos, mamaya, ilalabon ko naman yung udon pala yun, guys, dito. Hindi siya tinatawag na noodles nila. Kala ko, noodles yung kala ko, Cantonese udon. Hindi pala. Ano pala siya, udon talaga ang tawag. So, ayun. Papakuluan mo lang yun. And then, pag nakulo na siya, lalagay mo na sa mga pinggan. Tapos, yung soup na pinapakuluan ko, yun yung ilalagay. Masarap yung seaweed na yun. Healthy pa. Mag-plancha muna tayo habang nagdadagdagan. Ay, sana pumayag talaga. Actually, hindi ko pa sinasabi na buong November mag-overtime ako. Pero, katulad sa Sunday, ayun, sabi ko sa amo ko, mag-overtime ako. Sabi niya, hindi kailangan, hindi na kailangan, sabi niya. Sabi ko, kailangan ko. Sabi niya, okay lang tayo magtrabaho ulit. Nakapasok mo lang yung linggo. Okay lang. Nakapasok ako. Tapos, by Monday guys, darating na yung isang Pinay na helper ng nanay ng amo ko. So, kaya nag-overtime din ako kasi alam ko na kailangan nila ako. Kasi mag-aayos dun sa kabilang bahay, yung kwarto ng bagong helper. Ayun, nagdadala na kami ng mga gamit-gamit. Tapos, pasalamat ako may helper na bago. Pinay guys. Di ba sa inyo na i-vlog ko sa inyo dati na kailangan ng amo ko ng helper dun sa nanay niya. Ayun, may nakuha na. Ayoko na tinatanong niya ako kung may kilala ako na pwede. Ayoko magreto kasi, ay, teka lang. Hindi na ako yung apoy. So, ayun. Ayoko magreto kay amo ng housemaid. Kasi guys, baka mamaya ayaw niya. Tapos ako yung masisisi ng amo ko. Ano ba yung binigay mo? Ganito, ganyan, di ba? So, hinayaan ko siya maghanap. So, nakahanap naman siya. At ayun nga, 3 buwan talaga. Kasi July yun eh. July siya naghanap. Ngayon, October. November na pala. So, bali, 3 buwan talaga. Sakto.
July, August, September, October, November. Mag-aapat na buwan pa. Ang tagal mo, ang tagal ng process. So, ayun. Sabi ng amo ko, turuan ko daw pag dumating, yung sweldo. Alam mo yung bagong dating ngayon, mas malaki sweldo sa akin nakakaselos. Sasabihan ko nga amo ko, bakit yung sweldo niya ganito, ako ganito lang. Pwede ba magreklamo? Hindi, hayaan ko na lang. Kasi, kung gusto nila akong taasan na lang nila. Pero kung ayaw nila, okay na. Mag-overtime na lang ako. Darating din yung araw na tataasan din nila ako. Sana. Lagi kasing kulang pa rin eh. Hindi agad tayo yayaman pag hindi tinaasan. Ay, so ayun. Plancha-plancha ng bed sheet. Oo, guys. Pati pang sapin dito sa kama. Tsaka dun sa, ano bang tawag dun sa cover? Quilt ba yun? Yung pang, hindi siya comforter pala, hindi siya comforter. Quilt yata yun. Yung ganito, yung kumot na ganyan. Sige, mamaya ulit, ang daldalan. Pupunta kami ng mall mamaya. Ay, tinatamad ako minsan mag-vlog. Pero ngayon, kailangan ko sipagan ulit dahil marami na sa ating nagme-message. Ba't walang vlog? Bakit walang vlog? So, ayan. Sipagan na ulit natin. Okay lang ba sa inyong ganito lang? Nagkikwentuhan lang tayo habang may ginagawa ako. Walang ibang view. Ito lang, kwarto ako. So, ayun. Ang payat ko na. Hindi po. Lumiit na talaga ako. Ayan, less rice. Konting rice. Maraming ulam, prutas. Okay lang yan. Tsaka pala, dapat pala sa isang week, in 1 week, kailangan daw ang nababawas sa'yo is 1 kilo lang, guys. So, huwag niyong i-pressure yung sarili niyo kung nagpapabawas kayo ng timbang. Kasi, in 1 week, ang advisable na mabawas lang sa'yo is 1 kilo. Okay? Kailangan mo mag-exercise. So, yung pagkain mo, wag mong utumin yung sarili mo. Pero, bawasan mo yung mga nakakataba at saka unhealthy. Yung hindi healthy na food, wag mo nang kainin. So, ayun lang. Mamaya ulit. Later again, bye! So, ito na yung niluto natin. Ayan, nagpahabol pala ng dumplings. Ayan, seaweed. Nasasanay ka na lang talaga. Noon, hindi ko to kayang kainin kasi iba yung seaweed. Hindi ko siya type. Pero ngayon, nasanay na lang din. Parang slime. Hello guys, nagatid ako ng alaga ko. Pauwi na rin ngayon. Minsan nakakatamad din talaga. Pero kailangan mong gawin. Kailangan mong magmasipag. Dahil kailangan mo ng pera. Yung parang minsan tinatamad ka na kasi kahit anong sipag mo parang ganun pa rin yung buhay mo. Alam mo yun? Pero sabi nga nila, pag wala kang tiyaga, wala kang gilaga. Darating din yung araw. Baka may mali lang sa ginagawa mo. Kaya parang wala kang napapapuntahan. Baka may mali lang, mag-change ka minsan ng iyong way. Baka mamaya, may hindi ka lang naaayos, mas mismanage kumbaga. Baka may nami-mismanage ka lang. Kasi ganun eh. Okay na sa'yo na lahat daw ng blessing, pero nami-mismanage mong hawakan. Nami-mismanage na nga, hawakan pa. Nami-mismanage mo lang yung binibigay sa'yo, kumbaga. Kaya, tingnan mo mabuti yung paghawak mo ng iyong blessing. Baka sa mali na papapunta. Kung may naiwan tayong mga pamilya sa Pilipinas, tapos medyo may mga bakanteng space pa na pwede naman pagtaniman ba? Tulad kung nasa probinsya, yung mga pamilya natin, o kaya kung nasa bayan man tayo, mga paso, mga sako, mga plastic na pwedeng pagtaniman, kahit mga simpleng gulay, katulad ng sitaw, upo, yung mga yan, talong. Kahit hindi tayo mahilig magtanim, pwede naman pag-aralan eh. Nakita nyo nung pandemic, sobrang daming natutong magtanim-tanim para may maani. Baka pwede rin yan guys, i-try natin. Kasi sayang nung panahon na yung iba nag-aalaga lang ng mga anak nila sa bahay. Baka gawin yung libangan, yung pagtatanim. At least, sarili nyong tanim, sarili nyong ani. Hindi nyo nabibilihin, di ba? Makakatipid-tipid tayo. Isa pa yan sa pwede natin gawin para ma-save yung pera. Hindi lahat bibilihin ba? Bro, bao dito sa dinaanan ko. So, ayun. Yung iba kasi guys, na mga naiiwan sa Pilipinas, mga naiiwang mga kamag-anak ng mga OFW, sobrang katatamaran naman. Nag-aantay na lang lagi ng padala, lahat pa binibili. Yun ang nakakainis. Kaya wala. Halos lahat ng padala, papupunta lang sa pagkain. Ganun lang, nag-abroad para may pambili lang ng pagkain yung pamilya sa Pilipinas. Ay,
gawa naman tayo ng paraan, guys. Yung mga naiwan sa Pilipinas na pamilya, gawa-gawa din tayo ng paraan kung paano kahit papaano kumita ng kaunti o kaya makatipid-tipid, maipon yung ibang pinapadala, hindi lahat ubos. Yung malapit na yung katapusan, mga 5 araw o 1 linggo na bago magkatapusan, wala ng pera o utang na. Ang nangyayari, pag sahod, pagpadala, pambayad dun sa utang, tapos pang-alawas na naman lang, pangkain na naman lang, oh. Diba? Ay, nako. Ganun, paikot-ikot lang na ganun. Kaya anong nangyayari? Pagkatapos ng kontrata, walang ipon. Nga pa rin. Pag uwi sa Pilipinas, gano'n na naman. Kailangan na namang bumalik abroad. Wala na, hindi na natapos hanggang naging 15 years, 20 years na sa abroad. Ganun pa din ang status. Ay, ang hirap. Ay, lalo na ko yung mga nasa Saudi, yung mga nasa Middle East, kasi ang sweldo nila, hindi naman ganun kadami. Kumbaga, nasa 25 yata ang pinakamataas. Kasi maliit lang ang sahod sa Saudi. Eh dito sa Hong Kong, malaki nga yung sahod. Tapos, malaki din yung gastos ng mga tao sa Pilipinas. Mas malaki ang sahod, mas malaki din ang gastos nila. Ay, nako. Samantalang nung wala pang OFW, nakakaya naman. Halos sa isang araw, magkano lang ang nagagastos ang budget sa isang linggo. Diba? Pero ngayon, sa isang araw, 500 kulang pag may OFW kang pamilya. Pag nasa abroad ang kapamilya mo, pinapadalahan ka buwan-buwan, ang 500 mo sa isang araw baka kulang. Well, depende naman itong mga sinasabi ko kung ilang piraso ang isang pamilya. Kung 10 naman ang anak mo, ay talagang kulang ang 500. Diba? Pero kung may mga tanim-tanim nga, sinasabi ko sa inyo, lalo na kung nasa probinsya naman, may mga tanim-tanim, makukuha sa paligid. Kumbaga, ang bibilin mo yung pansangkap lang, asin, sibuyas bawang, o kaya magtanim ka na rin ng sibuyas bawang. Mga ganon. Wah, sige na. Ako'y malapit na ang bus. Natakbo na yung isa, oh. Takbo na rin tayo. Bye! Don't forget to like and subscribe. Sana may napulot kayo information dito sa ating vlog. Salamat! Bye-bye! Anong nakakatakot? Multo? O yung matapos na yung kontrata mo pero wala ka pa ring ipon? Alin sa dalawa?